Hi guys! Welcome back to my channel, J Regular Vlogs na naman. Welcome back sa panibagong video. Happy New Year nga pala. Back to normal na ulit. So sana naging masaya yung Pasko nyo at bagong taon. At balik na naman tayo sa normal. Back to work. Ito na yung unang vlog natin ngayong 2024. Ito, update. So marami na rin kasing humihingi ng update kay Dito. Or kay Dito Only 5G. Okay. Parang lasing. Kumusta na kaya ang experience after 6 months? So, natapos na rin yung trial period niya na 749 pesos. So, balik na ulit sa 1,490 pesos na SRP. So, ito nga. Binabayaran ko pa rin ba siya? So, kung hindi ko na siya binabayaran, ano yung naging rason ko? Bakit hindi ko na siya binayaran? And anong mangyayari kapag hindi nabayaran? Or unpaid bills? Anong mangyayari sa atin? Sa account natin? So, ano yung in-email sa atin? Babawiin kaya tong router? So, kung hindi naman babawiin tong router na to, ano yung pwede pa nating magawa dito sa router na to? Ano ba bang use nito? So, pwede na kaya siyang i-open line right now? So, yan ang mga pag-uusapan natin sa video na to. Pero, yan, mag-start na tayo guys agad without further ado. Pero, before tayo mag-start, syempre mag-subscribe muna kayo sa akin channel. Hit the notification bell para updated kayo sa mga ganitong klase ng videos. And i-like and i-share nyo na rin tong video na to. Maraming makaalam at makapanood pa. Yo, let's start! So, yun guys, diretsahan na at sasabihin ko na sa inyo, hindi ko na siya binabayaran ngayon. Ayan, yung rason mamaya ako nasasabihin, pero ito muna yung pag-uusapan natin. Experience for the past 6 months. Ayan, i-vlog ko na rin naman yung update 1 month after nung paggamit ko nito. So, ito, nandito sa taas. So, ito 6 months na ngayon. Actually, hindi ko naman talaga siya ginagamit as my main internet. Siguro, ano lang, backup internet yon kapag nagme-maintenance si Converge. Ayan. So, dito sa location namin, okay na okay yung signal kasi sobrang lapit nga lang talaga. Sabi ko nga sa mga past videos ko. So, sobrang lapit ng cell site ni Dito sa area namin. Kaya talagang yung signal ay sobrang lakas ng 5G. Ito kasi dependent lang siya sa 5G connection or 5G connectivity yan. Pero pag 4G na yung location, hindi na siya gagana. So, sinubukan ko siya sa sa Batangas ba yun? Sa Batangas nag-beach kami. Dinala ko to at unfortunately hindi siya gumana kasi 4G lang yung available na signal doon. So, naging useless to. Useless talaga siya guys kapag yung location is 4G lang. So, once ko lang siya nagamit, ito na nga yung experience ko nung nagkaroon ng maintenance si Converge. So, around December yon, nawalan ng ilang araw din yon. Sobrang tagal bago ni-restore yung... So, okay na okay naman talaga siyang gamitin kapag okay din yung 5G signal sa inyong location. So, sa amin kasi okay na okay yung signal dito. Pero, huwag nyo asang stable ang magiging connection. So, this router itself ay nababagalan talaga ako. Kahit may 5 GHz pa siya. Lalo na yung niya, 2.4 GHz na connection. Yung range niya talaga, parang may dead spot Hindi ganun kalakas yung range niya. Kapag pupunta ako ng CR ay talagang pawala-wala yung internet or yung connection nawawala. Nagdi-disconnect yung wifi sa phone ko. Ang mangyayari doon is i-connect niya doon sa available na mas malakas, which is yung Converge. So doon nagko-connect. So hindi ko siya ginagamit talaga itong router na to. So sinasalpakan ko siya ng third party router. Yung mas malawak yung range. Yun yung Tenda router namin. Kapag nawalan nga ng internet si Converge, ay kinoconnect ko siya sa Tenda router. So, mas umu-okay yung signal niya. Kapag lumayo ka nga lang dito, babagal na. Tapos, hindi mo siya pwedeng layuan itong router na to. Kailangan malapit ka lang talaga dito. So, yung experience din natin doon, di ba, is nagre-red siya. Minsan, nagre-red. Yung data, yan yung data dito. Yan, nagre-red to minsan. So, pag nag-red yan, mawawala ng internet. At, ang solusyon naman doon is patayin mo lang ulit. So, saksak natin. Ayan. Hintayin natin siya. Baka mag-pull up. Ayan. Ilaw ng LAN. Okay. So, ayun nga. Balik tayo dun sa December encounter. Nawalan kami ng net kay Converge. So, ginawa ko siyang backup. Sinaksak ko siya sa third party router, which is yung Tenda router na sinasabi ko. And okay na okay siya manood ng Netflix. Actually, walang problema sa Netflix. Tuloy-tuloy lang din siya. Ayan na. So, puti lang siya ulit. Kala ko magre-red kasi hindi ko na binayad. So, yun nga, balik tayo. Kanina pa tayo.
Marami kami dito sa bahay. So, kapitbahay namin ay kumukonek din sa amin. Kasi hati kami ng bill sa internet. Marami ding naka-experience nung nagda-throttle yung speed. Bumababa daw ng 10 Mbps. So, nangyari ba sa atin yan? Actually, yes. Yung bumaba ng 10 Mbps. Wala lang akong screenshot kasi medyo busy ako ng time na yun. So, actually hindi lang naman ako naka-experience nun. Magbasa-basa kayo ng mga page or group ng dito, mga gumamit na nito, na naka-experience din ng same thing, ng pagbagal, ng pag-speed throttle. So, nangyari yon after ma-hit ko yung 500 gig. 500 gig kasi mabilis lang talaga maubos. Lalo na sobrang dami ninyo gagamit nun. So, ano bang ginawa natin? Wala, inintay ko na lang talagang restore yung internet ni Converge. Pero yung 10 Mbps to 15 Mbps, nagagamit pa rin naman. Kaso, hindi talaga siya ganun ka-useful. Kasi 10 Mbps parang, ito, Google Chrome, tapos ikaw nasa Internet Explorer, ganun. Pero, nagagamit pa rin naman. Siguro pang Facebook. Pero pag mga video na hindi na kayang mag-play. Pang mga ano lang, pang silip-silip ng mga post sa Facebook, ganun. So, marami na rin naman na-experience niyan, hindi lang ako. Na sinasabi nilang unlimited daw siya, pero may fair use policy naman pala. Pag na-hit mo yung certain threshold na 500 gig or 1 terabyte, eh, bumabagal na or humihina na yung speed. Which is true yun. So, hindi talaga siya, totoong unli. Kaya na false advertise tayo doon. Nagoyo tayo doon, guys. So, yun yung rason. Yun na nga yung rason kung bakit hindi ko na binayaran. So yun, nainis lang ako talaga. Hindi ko na siya babayaran talaga. So, ilang bill na ba ang na-missed ko dito or ilang laps na ba, ilang months na? Since, na to December pa. Hindi ko pa nabayaran. Siguro, ngayong January, pangatlong bill na. So, yung last bill kasi, pasok pa yung 749. Tapos, nung December, 1490 na. So, ilan na? 22. So, may lock-in period nga siya ng 24 months or 2 years. Kapag ito-terminate mo siya, kailangan mong bayaran yung natitirang months. Yung, kunyari, may 6 months ka nang nagamit. So, ilang months na lang? 18 months na bayaran. So, yung 18 months, i-times mo yon sa 1,490 pesos. So, yun yung babayaran mo na termination fee. So, hindi ako magbabayad ng ganong kalaki kung hindi ko naman na-enjoy ito, di ba? Wala naman nakukulong sa hindi pagbabayad ng bill. Siguro tatakutin lang kayo na kakasuhan daw kayo, dadaanin sa legal action, legal court action. Pero kayo matakot, guys. Actually, experience ko na to sa Globe. Ganito rin kaming hindi nabayaran na din. Like, nasa 3K na rin yun. So, wala namang kaso yun. Wala na ako kulong sa utang, guys. Okay. So, lalo na kung hindi mo naman talaga na enjoy yung full satisfaction yung isang product. Yung talagang naging useful sa'yo, ganun. So, ayaw matakot, guys. So, yung in-email sa akin, guys, is my account is suspended. So, disconnected na to. At, ayan, may current bill ako na 2,000 pesos. At wala na ngang internet siya. Hindi ko na siya magamit ngayon. Ay, tinignan ko pala yung Gmail ko. At, nung December, yung due date nung last bill ko is December 10. Ang babayaran ko na nun is 2,235. And, ngayong January 10 ulit yung due date. So, hindi na siya nadagdagan ng panibagong bill. So, kailangan mong masettle yung last bill mo nung nasuspend ka. So, hindi siya nadagdagan. Nagstay lang ulit siya sa 2,235. Okay. So, okay yon para kung magbalak man akong bumalik na sa pagbabayad nito, hindi na siya ganun kalaki. Na yung last lang na bill na nasuspend siya, yun lang yung babayaran ko para makabalik ulit ako dito sa router na to. So, kunwari, next month, February, so, ganun pa rin magiging bill mo. 2,235 pa din. Kasi, suspended ka nga di ba? Disconnected ka. So, bakit sila magdadagdag, di ba? So, babawiin nga ba nila tong router? So, wala pa naman akong narinig or nabalitaan na actually wala pa nga akong nakikita na na post na hindi na nila to binayaran. Wala pa ako talagang naririnig or nakikita sa Facebook. So, sino ba sa inyo dyan yung hindi na nagbabayad ng internet nila kay dito? So, comment naman kayo, guys, na experience nyo. Ano yung nangyari after hindi nyo na binayaran? Binawi ba yung router nyo? Okay lang, guys, kung babawiin to sa atin. So, ang mahal kaya na ito, guys. So, nakita ko to sa Lazada. Ang mahal nito sa siguro nasa 7K ganun or 13K. Ang mahal pala nito, guys. 5G
router na to. Sobrang mahal pala nito. So, pwede nyo itong ibenta kung hindi naman kukunin ni dito itong router na to. Benta nyo na lang. Or, ipasulian nyo yung ito para magamit nila, sila na yung magbabayad ng bill. Para hindi naman maapektuhan yung ano mo, account mo, pangalan mo sa mga next mong a-applyan ng internet. So, kung may kilala ka na naghanap ng internet, or marami yan sa Facebook yung mga hindi pa nakakabitan na gusto na magkaroon ng ganitong internet. So, sa kanila mo ipasulian, sa kanila mo i-offer. Sila lang magbayad nito, ng monthly nito, yung monthly subscription. So, right now naman, wala pa namang ini-email na yung mga pananakot, gano'n. Kasi sa Globe meron dati, gano'n. Yung hindi na namin nabayaran. Kakasuhan daw kami, may court legal action na daw. Which is, pananakot lang naman yun para magbayad ka. Sa gano'n. Kung di naman kayo satisfied sa offer or sa ino-offer nila. Kasi bakit ka magbabayad sa isang products or services na hindi ka naman satisfied? I-update ko kayo guys sa mga next na i-email sa akin. Advisory pa lang na kailangan isettle ko daw yung bill para magamit ko na at malift na yung suspension. So, yun pa lang yung mga email sa akin right now. So, yun, nag-experiment din ako. Tinry ko siyang salpakan ng mga ibang SIM like Globe, Smart, and hindi siya gumana. Locked lang talaga siya sa dito SIM. Pwede yung prepaid na SIM. Yun yung gagawin ko guys. Pag nagkaroon ulit ng maintenance, luludan ko lang ng 3 days na only 5G na. So 299 lang yun. Minsan naman 3 days lang naman yung maintenance ni Converge. Kaya luludan ko na lang ng 299, which is yung only 5G na pang 3 days na. So magiging useful din pala to sa akin kapag nawala ng internet. So meron ding mga 7 days na only 5G and may pang 1 month na din. Tinry ko din yung dito SIM ko dito, yung prepaid na SIM ko. Gumana naman siya. So mga nagtatanong, pwede nyong salpak yung mga dito prepaid SIM nyo. At magamit pa rin to. So yun, buti na lang hindi ko pinaputol si Converge. Kasi pag nangyari yun, katapusan ko na. In the long run, hindi ko rin talaga ito ma-enjoy. Dahil nga sa issue nito, sa speed throttle. So, good thing hindi ko pinaputol si Converge at nanatili pa rin na Converge. Kasi stable lang connection ni Converge. Except sa mga maintenance na sobrang tagal. Like 3 days na maintenance. Minsan nga 5 days. Yun lang naman yung problema. Pero when it comes to connectivity, stability, sobrang okay si Converge. So right now guys, wala pa naman ako nakikita nag-open line nito. Yung may mga tutorial na kayang i-open line to. Sa YouTube, tinignan ko din, wala pa. At sa mga post sa Facebook, sa mga groups, wala rin ako nakitang nag-open line. Sa Google, i-research ko rin. So wala pa talagang kayang i-open line to right now. So siguro in the future, abangan natin yan para magamit din natin sa mga ibang SIM. So that's pretty much it. Ito na yung kabuuan ng update. Sana nakatulong tong update na to. So yun, abangan nyo guys yung mga next videos natin na i-upload ko this 2024. Kung nakatulong tong video na to, huwag nyo kalimutang mag-subscribe, i-like and i-share itong video na to. At i-hit nyo na rin notification bell para updated kayo sa mga next videos natin. So next videos natin guys, mga gameplays muna. So doon muna ako mag-focus. Tapos reviews ng mga phone. Yon, thank you guys. Happy New Year. Bye-bye. Peace.